Ngayon na nahulit, na bisto na sila sa siguro mahigit daw 1 trilyong piso flood control projects pa lang, imbis na magsisi, nagtatakipan pa, talagang makakabuti po talaga sa ating bayan na yung mga korap na opisyal bumaba na sa pwesto to give the Philippines a new chance and a better chance of survival and recovering, so that it will also give way para, it's time na magtayo na tayo ng bagong, gumawa na tayo ng bagong constitution towards a federal system. And probably, while the constitution is being written, after it is written, kung hopefully, and ang prayer natin ay lahat ng involved sa korupsyon at tawag ito, flood control, ay mag-resign na from top to bottom, yung national government lang. And then magkaroon na special elections after writing a new constitution na maglilimita. Mahalaga po kasi yung transition towards a federal government, kasi malilimitahan natin yung kapangyarihan ng gobyerno, panghimasukan, kontrolin ang buhay at ang pera ng taong bayan. Yun po. Mayroon pang lumabas na balita na parang wala pa silang natutumbok na mga politiko as of now, mga mambabatas. Parang yun yung nabanggit last time. After ng mga pagdinig na doon sa wala pa silang matumbok na mga pangalan. Ginong Greco. Alam mo, sila na lang ang nagsasabi niyan at sila na lang din nakakita. Nasa harap na nila ang dami-dami ng binanggit ng mga diskaya, ng mga district engineers, ng mga assistant engineers, ng USEC, ng engineer, USEC ng DPWH, binanggit ng si pa ba naman nagbanggit doon, nila Orly Gotesa. Ang dami-dami na in-implicate ng mga congressman, ng mga senador, tutuklawin na sila, nasa harap na nila. Wala pa sila makita. So isang malaking kalokohan po yung ginagawa nila. As I've said before, yung ICI, dapat isara na lang po yan dahil it is toothless, it has no jurisdiction, no power, wala ng tao yung mga yan nangihiram lang ng tao sa iba't ibang ahensya at walang kapangyarihan at closed door hearing pa. So ibalik na lang natin sa Senate Blue Ribbon hearing na Marcoleta